Kaugnay ng kalusugan ni Pangulong Noynoy Aquino, makakapanem natin ngayon sa studio si Dr. Fernando Melendres, isang thoracic and lung surgeon. Siya rin po ay dating Executive Director ng Lung Center of the Philippines. Magandang umaga po, Dr. Melendres. Magandang umaga po naman. Yeah. Doc, alam natin na ang ating Pangulo ay isang cigarette smoker at mahigit 50 years old na siya. Ano po yung mga health risks para sa katulad niya? Marami po. Ang immediate risk ng paninigarilyo, unang-una, nai-irritate yung daanan ng hangin, no? So, uubo-ubo yan, yung tinatawag natin bronchitis. Yan naman, pag habang tumatagal, naapektuhan din ng pagsisigarilyo yung mga ugat natin, no? Nagko-constrict, sumisikip yung mga ugat. Kaya pag habang lumilipas ang mga taon, ang mga ugat maaaring kumipot ng kumipot. So, minsan naapektuhan ng mga ugat ng puso. Maliliit kasi yan eh. So, yung iba, inaabot na ng coronary heart disease. So, paglipas pa rin ng panahon na halimbawa, mga 17 taon na tigi-isang kahan ng sigarilyo ang inihitit, diyan na pumapasok yung mga pangmatagalang sakit ng baga na dala ng paninigarilyo. No? Yan yung sinasabing chronic bronchitis na kumakapal yung daanan ng hangin at madalas na iirita. So, every now and then, uubo-ubo. At yung tinatawag naman na emphysema. Yung emphysema, yun yung kumukunat yung baga, no? Parang nagiging goma na luma na babanat siya pero ayaw bumalik. So, madalas kinakapos sa paghinga. Ayun, pagka more than 17, 20 years nang naninigarilyo. Ito mga nirereklamo ni Pangulong Aquino na masakit yung tiyan at may allergic rhinitis, nagkaroon pa ng trangkaso. Could this be at all connected to cigarette smoking? Magkakaibang problema yan. Sabi ko nga, yung cigarette smoking, dala niyan, bronchitis, on the long term, emphysema, at yung iba, cancer ng baga dahil nga doon sa mga hydrocarbons na at maraming chemicals na dala ng sigarilyo. Yung allergic rhinitis, yan isang problema na allergic sa mga nai-inhale, lalong-lalo na ang alikabok, no? So, iyan parang kakanyahan ng tao na mula pa sa pagkabata, very sensitive sila sa mga ganoon. Lalong-lalo na alikabok, ganyan. Usok. Pero nakaka-aggravate ba yung cigarette smoking sa mga ganong klaseng sakit? Pwedeng maka-aggravate. Mas tumatagal yung paggaling. Halimbawa, kung nagsisigarilyo ka. Maaring tumagal ang paggaling. At maaari din namang humina ang resistensya dahil ng baga, dahilan doon sa paninigarilyo. Siguro po para sa mga non-smoker, madaling sabihin na sa mga smoker na mag-quit, no? Pero parang nahihirapan na ang maraming smoker na tumigil. Gaano kahirap ba talaga ang tumigil sa paninigarilyo? Alam mo, mga bata na a-addict sa paninigarilyo sa loob lamang ng mga 3 hanggang 5 taon. At ang addiction sa sigarilyo, masahol pa sa addiction sa morphine. Masahol pa sa addiction sa mga narcotics. Kaya so this is an addiction. Alisin. Malinaw na addiction ito kasi pag sinasabing addiction, no, usually inuugnayan sa drugs. Di ba? Pero pati pala tobacco ay matinding, in fact sinasabi nyo, mas matindi pa. Opo. Ang sinabi nating addiction, ito physical dependence. Hindi lang psychological dependence ito. Physical dependence na hindi niya maiwalay sa kanya yung paninigarilyo. At mas matindi ang sigarilyo kaysa sa mga gamot. Para sa mga katulad kasi ni Pangulong Aquino na nasa mga high-stress na trabaho, ako, may mga kaibigan din ako nagsasabi na nakakatanggal daw ng stress o nakaka-relieve ng stress yung pagyoyosi. Ano? May scientific basis ba yon na nakakatanggal ng stress ang paninigarilyo? Psychologically, nakakatanggal ng stress. Pero physically, walang significant basis sapagkat ang mga ugat ay lalong kumikipot, lalong nagko-constrict at lalong nagkakaroon ng
tension ang mga ugat natin. Kaya nga, eventually, it leads to heart disease eh. Oo. Okay, kung pwede lang tayo mag-interrupt, Doc, kasi nasa linya po si Secretary Sunny Coloma ng Presidential Communications Operations Office. Magandang umaga po, Secretary Coloma. Magandang umaga naman sa iyo, Howie, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Yeah. Secretary Coloma, kasama ko rin dito sa studio si yung lung doctor na si Dr. Melendres ng dating lung center. Mabuti na po ba ang kalagay ngayon ng Pangulo mula sa pagkakatrangkaso at pagkakaroon ng allergic rhinitis? Noong pong mga nakaraang araw, no, nung nasa Cambodia kami hanggang kagabi, nung kami nakabalik na, ay sinikap naman po ng Pangulo na magampanan ang lahat na... Okay, naputol po tayo at babalikan natin si Secretary Coloma. Doc, so ang sinabi nyo na psychologically, posibleng stress reliever siya dahil parang sinasabi nyo, pag hindi nagyosi, doon nasa stress. Kasi nga, addiction eh. So kailangan mo magsigarilyo para matanggal yon. Ganun ba yung... so Parang, hindi siya nakaka-relax talaga physically or ano bang... physically, hindi siya nakaka-relax. Psychologically, yes. Kumbaga, they feel better. But when you measure the parameters like blood pressure, heart rate, hindi naman talaga totoong bumababa ang blood pressure, hindi naman totoong bumababa yung heart rate na as if you are rested. Okay, balikan po natin si Pangulong Aquino. Kunyari, mag-quit na siya, tumigil na siya sa paninigarilyo, cold turkey, no? Biglaan. Posible bang may impact kaagad yon sa pagginhawa ng kanyang kalusugan? Malaki po ang magiging impact. Sapagkat yung pag-ubo-ubo, mabilis na mawawala. Okay, maraming salamat po. Thoracic and Lung Surgeon Dr. Fernando Melendres.